marami na rin palang netizens ang nakaalam at nalaman kung anong ginawa ni VP Sara. Okay, simulan natin mga kaklira. Okay. Ano lang natin tong news na to? Palang noon, sagot naman ng palasyo, mahirap maniwala sa madalas na source ng fake news. Nakatutok si Ivan Irina. Hindi ako ang failure. Siguro, ang failure is yung 10:30 pa lang ng umaga, amoy alak ka na. Ganito sinagot ni Vice President Sara Duterte ang pagsabi ng palasyo na naging complete failure umano siya bilang kalihim ng Department of Education. Ang tinutukoy niyang amoy alak umano si Pangulong Bongbong Marcos. Ito sino ang failure? Aligasyon ni VP Duterte amoy alak si PBBM nang makausap niya ukol sa resignation noong June 19, 2024, 10:30 a.m. Okay. At ang insidente kung kailan daw niya yan naamoy na magsumiti siya ng resignation bilang DepEd Secretary noong June 19, 2024. Yun yung pag-alis ko, nagbeso-beso siya sa akin. 10:25, 10:30 naman. Amoy alak siya. At kung ako ang pahulain, kung ano yung alak na yon, whiskey. Pero, hindi ko naman siya nakita. Nag-inom ng whiskey. Yun naman pala Hindi mo pala nakita So, ano ang karapatan mong magsabi na naamoy mo ng whiskey? Diba? Wala ka palang nakita. Diba? At, anong pruweba niya? Ilong niya? Diba? Nakikita ko siya lagi umiinom ng champagne. Pero amoy alak siya at 10:30 in the morning. Tanong lang natin mga kaklir, natatandaan niyo ba? Yung tatay niya, ito hindi to gawa-gawa Si dating Pangulong Duterte, umamin, di ba, nagmamariwana siya dahil daw sa trabaho, mahirap na trabaho bilang presidente, nagmamariwana siya. Naamoy niya kaya yung tatay niya noon na nagmamariwana? Di ba? Sabi nila, distinct yung amoy ng marijuana Kaya nga nahuli itong sa House of Representatives, di ba? Sorry, sa Senado. Di ba? Nahuli, amoy. So, ang tanong natin, umamin ng tatay niya, si dating Pangulong Duterte, na nagmamariwana, naaamoy din niya kaya madalas na nagmamariwana yung kanyang ama. Di ba? So, dito may pagbibintang siya, pero wala naman pala siyang nakita. Okay? Sige, tuloy. Doon na-confirm yung decision ko na mag-resign. Idinetalye pa ng bise kung paano raw siya pinilit kumbinsihin noon ng Pangulo na manatili sa gabinete at inalok pa ng ibang pwesto para rito. Hiningi pa nga raw ang tulong. Doon tayo mga kaklir doon sa kwento na sinabi niyang naamoy niya. Okay? Unang-una, ang dami nagkomento rito mga netizens, mga kaklir. Ang sabi, kung totoo yan, di ba dapat noon niya pa sinabi, nung pa naman niya, kumbaga sinisira ang Pangulo. Noon pa niya sinisira. Di ba natatandaan nyo, sa isang maisog niya, parang sa dahig yata yun, sinabi niya na ang Pangulo ay adik at dapat nang mawala sa pwesto? May binanggit ba siya patungkol sa alak? Wala. Ngayong hindi nagpa-prosper yung kanilang paninira tungkol sa gumagamit na illegal na droga at puro peke ang nakikita natin, mga kaklit. Puro peke ang nakikita natin na materyales na ginagamit nila, umiiba na naman sila ng kwento. Pero ngayon, ulit, yung pagiging source of fake news ni VP Sara, huling-huli ng netizens. Sila pa nga ang unang nakakita at nakaalam ng ginawa ng Vice Presidente sa kwentong ito patungkol sa amoy-amoy. Okay? So, maliwanag, sinabi niya at pati sa news, June 19 siya nag-resign at doon niya na amoy di umano ang Pangulo. 10:28 or 10:30 ang sabi niya. Di siya magkakamali. Diba? Ng umaga. Pero ano ba ang totoo dito, mga kaklir? Okay? Yan. Ano ang totoo dito?
Ayan. Tingnan natin ang balita. Ito naman ay, okay, Mindanao Times. Sara hits back. August 21, 2025. Mike. Anong dalawang live? Pati nga, anong dalawang live to? Bakit po nagsabay dalawang lives nyo, Atty. Ano yung live na yung isa? Ano yung isang live? Meron ba tayo? Audio? Okay na, okay. So, ano na? Ano yung dalawang live? Sorry Okay na ba? Pwede na ba akong tumuloy? Hindi ko alam kung ano yung dalawang live eh. Okay. Okay, di bale. Okay, tuloy tayo. So, dito mga ka-clear. Huling-huli, di ba? Huling-huli ng mga netizens natin kung paano siya gumawa ng kwento laban sa Pangulo. Sinabi niya, pumunta siya, nag-resign siya June 19, umaga. At kaya siya nakapag-decide dahil may naamoy siya. Pero hindi naman niya nakita kung anong ininom ng Pangulo. Diba? Tingnan natin. Okay, sige, go. Yan. Sabi niya rito, diba? Sinabi din kanina sa news, she resigned on June 19, 2024 after a meeting at the palace. Sana ba yun? Wait lang. Yan. He asked why? Okay? At around 10:30 a.m. on the day she resigned. At around 10:30 a.m. on the day she resigned, as she was leaving, she said Marcos hugged and kissed her goodbye. He smelled of alcohol. If I had to guess lang Diba? Gawa-gawang kwento, diba? Maliwanag yan. If I had to guess what kind of alcohol, it would be whiskey. Gano'n siya ka-eksperto malaman kung anong klase yun. Ako, sabi ko kagabi, sinabi ko ako hindi ako eksperto. Hindi ko alam kung whiskey yan, cognac yan, champagne yan, or what. So, umiinom ba? Bibi Sara para malaman niya kung anong mga differences nila sa smell, sa aroma, sa amoy. Diba? Gano'n siya ka-eksperto on this? But, okay. Hindi yan ang pag-usapan natin. Hindi na yung amoy niya. Pero ito, I am not afraid. Perhaps the failure is smelling of alcohol at 10:30 a.m. 10:30 in the morning. Diba? So, paano masasabi ng netizens na hindi totoo yung sinasabi ni Bibi Sara? Okay? Kasi ito mga ka-clear. Yan. That's June 19, 2024, 3:13 p.m. Okay? So, ayan According to Presidential Communications Office, PCO, Secretary Cheloy Garafil, Again, according to Presidential Spokesperson, according to Presidential Communications Office, PCO Secretary Cheloy Garafil, Duterte went to Malacanang at 2:21 p.m. Wednesday to tender her resignation as member of the cabinet. Secretary of the Department of Education and Vice Chairperson of the National Task Force to End Local Communist Armed Conflict or NTF-ELCA. Anong oras siya dumating? Nakipag-meet sa Pangulo. Duterte went to Malacanang 2:21 p.m. hapon. Tapos sinabi niya kanina sa news, sigurado siya 10:25 or 10:30 p.m.
So, paano mo maaamoy ang Pangulo kung noon June 19, 2024, ng 10:25 or 10:30 a.m. ng umaga, kung dumating ka sa Malacanang para mag-design to meet the President, 2:21 p.m. Diba? So, ano yan? Anong kwento ito? Diba? Paano mo ngayon tumuling gagamutin? Paano ka na naman gagawa ulit ng kwento para linisin itong gawa-gawa mong amoy? Diba? Paano mo lilinisin ito? Paano mo siyang i-reconcile? Expect natin gagawa ulit siya ng kwento. Dahil napatunayan ng mga netizens na nakahuli dito sa ginawa, no? Itong si VP Sara, gawa-gawang amoy, gawa-gawang kwento laban sa Pangulo. So, paano niya maaamoy ng 10:30 kung paano niya maaamoy ang Pangulo ng 10:25 to 10:30 a.m. kung pumunta lamang siya sa Malacanang noong 2:21 p.m. Ang layo naman ng diferensya, ang laki ng gap ng oras. Di ba? So, do we expect another lies? Another fake news? Di ba? Kaya, nagiging source lagi ng fake news si VP Sara kasi yung kwento niya hindi tumutugma sa katotohanan. Definitely hindi naman gawa-gawang kwento to. Kasi June 19, 2024 pa to na news. Diba? So, paano yung kredibilidad ng Vice Presidente patungkol dito? Diba? So, muli, kitang-kita na, mga netizens mismo nakakita, sinabi niya, diba? Na nagkita sila ng Pangulo ng 10:25 to 10:30 a.m. at may naamoy siya. Pero, base sa records, pumunta lang siya sa Malacanang ng 2:21 p.m. para mag-resign. So, conflict yung oras niya. Diba? Maliwanag, conflict. So, gawa-gawang amoy, gawa-gawang kwento laban sa Pangulo. At yun ang dapat niyang pag-isipan muli kung paano niya ito gagamutin. Diba? Hindi na siguro mawawala ang bahid ng pagiging source of fake news sa Vice Presidente dahil laging gumagawa ng kwento. Diba? Shiro Kansaki, paiba-iba ng kwento ang Vice Presidente. Noon, nagbiro ng kung ano-ano sinabi sa Pangulo. Tapos walang ebidensya. Si PBBM, ito, Lito Lazerna, totoo ito. Si PBBM, iisa na lang ang kidney kaya sinungaling yan, bawal ang alak. Yes, pinag-usapan natin kahapon yan. Diba? Hindi maganda sa tao na iisa na lang ang kidney na umiinom pa. Diba? Tapos, hindi rin maganda sa katawan ang illegal na droga. So, saan ba? Diba? Saan nakukuha yung mga kwentong ito? Wala, kundi puro kathang isip lang. Diba? Yun lang mga kaklear. Yun lang ang gusto nating liwanagin ngayon dahil mismo netizens ang nakakita kung paano ang galawan ng Vice Presidente laban kay Pangulong Marcos Jr. Yung tao ngayon, nagtatrabaho si Pangulo, tatrabaho. Kita nyo naman, siya mismo ang pumupunta, nag-inspect kung saan may problema yung mga flood control projects. Pero kanina lang nakita natin sa video pa mukhang nasa shopping. Shopping galore. Although hindi natin alam kung nagsha-shopping siya, basta nasa shopping mall. Diba? Ang Vice Presidente. Diba?
Saan ka pa? Working? Working? Yan tanong. Working? Working? Well, anyway, sabi nga natin, yan ang kanyang gustong tahakin na buhay. Diba? Yan ang tinatahak niya. Kaya wala tayong masasabi dyan. Sasabihin niya, karapatan naman niya na magbiyahe, personal trip niya yun at pera niya yun at wala siyang obligasyong mag-report sa taong bayan kung ano ang ginagawa niya. Diba? So, maliwanag mga clear. Ito pa, ha? Okay. Wait. Okay. Saan ba may nakita? Ito. So, maliwanag, ha, mga clear, ha? Wait, basa. Grabe na ang fake news niya. Wala nang ipanira sa alak naman niya. Totoo yan, Ma'am Rosa Gonzaga. Lahat ng lumalabas sa bibig niya ang patungkol sa kanya, hindi sa iba. Oo, instead na sagutin kung ba't hindi siya failure, di ba? Ano nga ba nagawa mo? Bakit madalas ka makuha flag? Di ba? Ano nangyari sa mga, tama, di ba? Sa mga food na inamag na pinamigay mo sa mga eskwelahan. Di ba? Ano nangyari doon sa mga muli, ghost students? Lahat yan, panahon mo eh. Di ba? Ba't hindi mo naayos? Dapat kung meron kang vision para sa ikagaganda ng edukasyon, no? Ng mga kabataan natin, dapat in 2 years may nagbago. Hindi eh. Di ba? Hindi ka nga, ito no, tingnan ko na lang ito mga klira, pero di-discuss natin ito mamaya. Pakita ko lang sa inyo. Part ito na i-discuss natin. Did the VP Sara-led DepEd mislead COA into believing it funded AFP Youth Summits? 15 million to. Sige, dito na lang tayo magkwentuhan, mga kaklir. Sige. VP Sara. Diba? Sabi mo, di ka failure. Explain mo na lang to. Itong 15 million na hindi ma-produce ni Atty. Powa yung resibo at kumuha na lang kayo ng certificate from AFP na pinalabas nyo, kayo nagbayad. Di ba? Kayo nagbayad sa mga kabataan na umattend sa Youth Summit. Explain mo na lang to, 15 million. Kung di ka talaga failure. Di ba? Teachy Purple Heart, dahil failure nga, kaya gumagawa na naman ng issue, turo pa more sa iba. Yes, yan ang style ni VP Sara. Pag nasusukol, siya unang gagawa eh. Ito yan eh. Siya yung unang gagawa ng issue. Di ba? Wala man tayong pinag-uusapan sa edukasyon at that time. Bigla niya sinama-sama Isog Kuwait tungkol sa edukasyon. Kulang ang modernisasyon. Saan ba nag-start ito? 6 years sa tatay niya. 6 years. Tapos, sinundan mo pa. 6 years sa tatay mo, 8 years lahat sa kamay ng Duterte ang edukasyon. 8 years. Diba? Ang Pangulo, 3 taon pa lang. Tapos nililinis pa yung kalat mo ni Secretary Angara. Ang dami mong iniwang problema. Diba? Ano to? Meron dito, mga clear. Wait, ha? Saan ba yan? Meron ako dyan. Ito. Ito lang. Ito lang. Pero di-discuss natin ito mamaya. Ito lang, hindi mo ba iniwan ito? Kita ba? Ay, wait. Ayaw. Ayan. COA.
Sara left DepEd with 12 billion disallowances, suspension charges. Oh. Diba? Iniwan mo to. Alam mo, hindi yan makukuha-kuha sa survey kung magaling ka o hindi. Nakikita yan sa records. Bakit? Survey? Di naman, yung mga natatanong dun, diretso ba sila na nakakasalamuhan ng DepEd? Diretso ba sila na sila'y nabibinipisyuhan o naaapektuhan ng trabaho ng DepEd? Hindi naman lahat na nasusurvey sila yung diretso na nakikinabang o naaapektuhan. Diba? Survey, mga teachers mismo. Diba? Kung ano nangyari nung panahon ng 8 years na ang DepEd under the Duterte. 8 years, ha? Bakit? 6 years sa tatay niya. Sumunod siya 2 taon. O di 8. 8 years. Pero walang nangyari. Tapos isisisi sa panahon ngayon ni Pangulong Marcos Jr. Halos kakatatlong taon pa lang. O di ba dapat noon pa lang ng tatay mo, inayos na yung edukasyon? Tapos sinusugan pa dapat ni VP Sara? Hindi. Ayan, no? As of September 4, 2024, Sara left DepEd with 12 billion disallowances, suspension charges. Oh, diba? O, yun lang muna mga ka-clear. At least napakita natin, sabi ko nga mga netizens nakahuli sa ginawa ni VP Sara na hindi tugma yung oras nung sinasabi niya na nakipag-meet siya sa Pangulo. Dumating lang siya sa Malacanang ng 2:21 in the afternoon. Pero sinasabi niya na nandoon siya at na-meet niya ang Pangulo ng 10:25 to 10:30 ng umaga.